Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho. Nagbabalik hong muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw naman ho na ito ay pupunta tayo sa lungsod ho ng Las Piñas. At dito ho ay pag-uusapan ho natin yung naging labanan ho sa posisyon ng member ng House of Representatives o yun hong tinatawag na congressional seat, yun hong posisyon ng kongresista dyan ho sa lungsod ng Las Piñas. So dito ho sa lungsod ng Las Piñas ay meron hong apat na naglaban-laban ho sa posisyon ng member ng House of Representative o yun hong tinatawag na congressional seat. So ito ho yung mga magkakalaban. Una ho sa listahan ay itong si Attorney Kong Louie Redoble at ang pangalawa ho ay konsihal ng lungsod ng Las Piñas, itong si Mark Anthony Santos. Ang pangatlo ho ay itong si Barry Tayam. At ang pang-apat ho na kandidato na bigatin ho ay itong si Senador Cynthia Villar sapagkat siya ho ay senador pa ho hanggang June 30, 2025. So yan ho ang magkakalaban sa congressional race sa lungsod ho ng Las Piñas. Sabihin ho natin kung ano ang naging resulta ho ng eleksyon dyan sa labanan ho ng congressional race sa City of Las Piñas. Base ho sa talaan ng COMELEC ay naging kagulat-gulat ho ang naging resulta sa labanan ho ng congressional race dyan ho sa City of Las Piñas sapagkat ang nakakuha ho ng malaking boto ho dyan ay ito hong incumbent councilor ng Las Piñas na si Mark Anthony Santos at siya ho ay nakakuha ng botong 117,757 votes samantalang ang kanya hong bigating kalaban at kilala hong pamilya sa larangan ho ng politika dyan sa Las Piñas ay itong si Senador Cynthia Villar at siya ho ay nakakuha lamang ng botong 83,975 votes at sinundan ho ito ni Kong Louie Redoble na nakakuha ho ng botong 35,730 votes at ito hong si Barry Tayam ay nakakuha ho ng botong 9,359 votes. So lumalabas ho dito wagi ho sa congressional race itong si Konsihal Mark Anthony Santos. Kung atin hong kukunin ng lamang ho na boto ni Mark Anthony Santos laban ho kay Senador Cynthia Villar, lumalabas ho na ang kalamangan ni Konsihal Mark Anthony Santos ay umabot ho sa 31,782 votes. So yan ho ang naging kalamangan sa labanan ho ng congressional race sa pagitan ho ni Mark Anthony Santos at ang kilala hong si Senator Cynthia Villar. So yan ho, panalo ho si Mark Anthony Santos bilang representative ho ng Lone District of Las Piñas at siya ho ay uupo simula ho sa June 30, 2025 at matatapos ho ang kanyang termino sa loob ho ng 3 taon at ito ay magaganap sa June 30, 2028. Sino ho ba itong si Mark Anthony Santos? So ito ho, kilalanin natin. So ang tunay ho niyang pangalan ay Mark Anthony Gayoso Santos at siya ho ay pinanganak noong June 14, 1963. Ang edad ho niya ay 61 at siya ho ay pinanganak sa Pasay Rizal. So bakit ho Pasay Rizal? Kasi ho nung una ang Pasay ho ay sakop ho ng Rizal Province. At tungkol naman ho sa edukasyon, si Mark Anthony Santos ho, nananalong congressman ho dyan sa lungsod ng Las Piñas, ay nakapagtapos ho ng mechanical engineering sa Adamson University. Pag-usapan naman ho natin ang kanyang naging political career. Ang nanalo hong congressman sa Lone District of Las Piñas ay kasalukuyan hong city councilor
at siya ho ay naupo noong June 30, 2022 at matatapos ho ang kanyang termino bilang konsihal sa June 30, 2025 at yun din hong petsa na yon sa June 30, 2025, siya ho ay magiging uupong representative mula ho June 30, 2025 at matatapos ho ito sa June 30, 2028. Ano ho ba ang malaking balita tungkol ho dito sa pagkapanalo ho ni Mark Anthony Santos? Ang malaking balita ho dito ay ngayon hong 2025 ay ang kauna-unahan hong pagkakataon na may uupo hong kongresista na hindi ho kabilang sa pamilya ng Villar dahil ho ang posisyon ng congressional seat ho ay hinawakan ng pamilya Villar simula pa ho kay Manny Villar noong 1992. So unang pagkakataon ho na may uupong kongresista na hindi ho kabilang sa pamilya ng mga Villar. So yan ho ang malaking political upset ho sa pamilya ng Villar dahil nanalo ho itong si konsihal Mark Anthony Santos. Noon ho kasagsagan ng pangangampanya bago ho dumating ang May 12, 2025 ay ito ho ang mga ipinangako ni Mark Anthony Santos. Unang-una ho dyan yung social housing, pangalawa ho yung students allowance, at pangatlo yung expansion of the pre-hospitalization. So yan ho ang kanyang ikinampanya noong panahon ho ng kampanya bago ho mag-eleksyon noong May 12, 2025. At bukod ho dun sa mga nabanggit nating pangako ho niya sa mga residente ho ng Las Piñas, sinabi rin niya ho na magpapasa ho siya o gusto niyang ipasa yung bill na magkaroon ho ng additional Las Piñas House seat. So ibig sabihin ho madadagdagan ang legislative district dyan ho sa Las Piñas. Ang kandidatura po ni Mark Anthony Santos ay sinuportahan ho ng nakaupong Las Piñas City Mayor na si Imelda Aguilar noon ho kasagsagan ng kampanyahan para sa midterm election May 12, 2025. Ayon ho sa report, ang kanya daw hong candidacy against the Villar matriarch showed the rift between two related political families, the Villars and Aguilar. So ito hong dalawang ito ay related families pero magkaiba ho ang kanilang posisyon sa larangan ho ng politika dyan ho sa Las Piñas City. Ito ho yung tinutukoy natin tungkol ho dun sa two related political families in City of Las Piñas dahil ho yung mga Aguilar family ay matagal hong hinawakan ng mayoralty dyan ho sa lungsod ng Las Piñas. Yun hong posisyon ng pagka-mayor at vice mayor. At yun naman hong Villar family ay yun hong congressional post ay matagal ho nilang hinawakan ito simula pa ho nung kongresista itong dating speaker ho na at senador na si Manny Villar. Ang kasalukuyan hong incumbent mayor ng lungsod ho ng Las Piñas na si Imelda Aguilar ay hipag ho ni Senator Cynthia Villar sapagkat ang asawa ho ni Imelda Villar ay kapatid ho ni Senator Cynthia Villar. Ang tinutukoy ko pong kapatid ni Senator Cynthia Villar ay ito pong si Nene Aguilar na matagal din hong naging mayor dyan ho sa lungsod ng Las Piñas. So yun ho, naging historical ang pagkapanalo ho ni Mark Anthony Santos, ang konsehal ho sa lungsod ng Las Piñas bilang bagong representative ho ng Lone District of Las Piñas. So yan ho ang naging resulta ng labanan ho ng congressional race dyan ho sa lungsod ng Las Piñas. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and God bless po.